ng Manila Film Center sa Pasay City. Kumiklab ang sunog pasado na siya ng gabi habang naghahanda ng magtanghal ang mga performer ng The Amazing Show. Kwento nila, nagsimula raw ang sunog sa opisina ng presidente sa ikatlong palapag. Nakarinig daw sila ng magkakasunod na pagputok na tinundan ng unsok at apoy, kaya dali-dali silang lubak ng gusali. Pagkandang 7:30 po lahat po kami naka-makeup na, ayan may isang nag-OJT na pumasok sa loob na nag-aab ng fire extinguisher. Ayun, yung ibang performer na lumabas sa likod ng theater, nakita nga na malaki na yung uso. Ayun, biglang may sumabog, doon na lumabas yung malaking apoy. Sabi nila may natusunog na. So, lumabas din ako, tinignan ko. Maliit lang yung sunog eh. Tapos yun, nagulat na lang kami. Umusap na, lumaki na yung sunog. Maliban sa ikalawa, at ikatlong palapag ng gusali, hindi na kumalat pang apoy. Mahigit 100 fire truck ng Bureau of Fire Protection ang lumisponde para pulahin ang sunog. Kinailangan sirain ng mga bintana ng Manila Film Center para makasingaw ang usok. Problema sa linya ng kuryente ang isa sa mga tinitinang pinagmulan ng apoy. Because of the condition of the building, medyo dilapidated na light materials sa loob. And then, pinaka-problem namin, mahirap pasukin dahil full of thick black smoke na sa loob. Wala namang napaulat na nasaktan dahil sa sunog. Pero tinatayang 200,000 piso ang halaga ng pinsala nito. Dinilay ng Manila Film Center ng panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa compound ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Ito ang pinagdausan ng kauna-unahang Manila International Film Festival noong 1982. Nagsilbi rin ito bilang unang National Film Archive ng Pilipinas. Haji Rieta, Jimmy News.